Alright, good evening tuloy. Madilim kasi makulimlim, anak ng kamote, oh. Walang mahangin lang, parating na yata yung bagyo, eh, mga kabsat 'to. Shoutout sa mga kasama natin dito. Shoutout, paramdam kayo sa chat box natin, wala pang laman yung chat box, oh. Ayun, may nagparamdam na, si Arton Sala. Kabsat, Marcoleta nga naman. Yun lang. So ano nga mga kabsat, Diyos ko Rudy, wala na talaga. Oo, kabsat. Anong mangyayari bukas? Abangan ang susunod na kabanata. Ako po, shoutout papuntang Japan ang bagyo ngayon. Papuntang Japan, hindi pa sa Pilipinas. Kaya pala makulimlim din ba dyan sa Pangasinan, kabsat? Kasi dito sa Baguio, kanina pa makulimlim, eh. May sinag ng araw sa clouds lang. Pero hindi tumatagos yung araw sa land, sa bubong. Kaya kaso nga lang may part na sobrang dilim mo. Talagang kulay brown o parang babagsak na yung ulan dito sa nakikita kong view. Mahangin pa. Hindi nga kami nakapagsampi kasi hangin-hangin lang, eh. Maaraw dyan. Ay, wow. Sana all. O dyan, pag-usapan natin ito, mga kabsat. Si Marcoleta, mga kakabsat. Ay, Diyos ko po, Rudy. Nakon nyo na ba yung kahapon, Mabsat? Pakita ko nga saglit. Actually, nandito sa kanyon, eh. Na-post na yan dito. Actually, yun din yung isang topic natin kahapon. Pero, akala ko kan lang yun. Pang-asar lang kay Marcoleta. Totoo pa lang nangyari. Ito, meron na naman tayong topic maya. Pag-usapan natin yan mamaya. Ito. Napag-usapan na natin to kahapon, pero may mas malalim pa lang ibig sabihin to, mga kakabsat, na ito nga, di ba? Itong mga mahirap kasi kung wala tayong legal background. Yan yung pinagyayabang ni Marcoleta, no? Pag wala daw legal background, pero sinupalpal siya ni Tito Sen. Akala ko pa magaling ka sa rules, di ba? Ngayon, ito namang si Lacson yung nagpa-interview siya, website. I have a simple message. It's the rules, stupid. Aray ko po. Pag sakit ko man yun, Tenping, ano namang ginaganyan? It's the rules. Ay, gravity. Huwag mo naman masyadong dinudurog si Marcoleta, Senator Ping. Masasaktan yung mga garapata. Hindi nila magugustuhan yung mga ganyang klaseng wording. Ha? Ay, Marcoleta, asan na yung 10K nyo ni Kawatan? Uy, 2K lang siya. 2K plus 10K, edikon na. O nga, Blue Ribbon. Nagsama yung dalawa sa Blue Ribbon. So, 2K sa kuryente, 10K na ayuda. Putrakin, 12K na pala. Ay, Diyos ko po, Rudy. O, ano na? O, sige, pakinggan na natin si attorney. Diyos ko po. O, sige, pakinggan natin si attorney. Actually, kanina pa to, eh. Siguro mga ilang few minutes ago. Tapos na yata si attorney. Hinintay ko lang siya matapos. O, 10 minutes ago, tapos na si attorney. Naku, mahaba to, 40 minutes. Mahaba tong lecture. Every day, I Ibilisan choose natin Head and para Shoulders, and I stay gender-free. New Head and Shoulders. 40 minutes pala. Okay, here we go. Bawasan natin yung background music natin para marinig natin si attorney. Ayan. Again, shoutout sa mga bagong pasok. Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, saan man kung panig kayo ng mundo, nasa Pilipinas man po kayo o nasa labas ng bansa, anong oras man po sa inyo ngayon dyan, umaga man po, tanghali, hapon, gabi, pinapanood man po ninyo ako ngayon ng live man po o replay. Mga kabunyog, mga kababayan, ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. Ayan, mga kabunyog, mga kababayan, ang ating topic po ngayon, itong tungkol kay Marcoleta. Ngayong hindi na si Lacson ang may hawak ng Senate Blue Ribbon,
Yung Senate Blue Ribbon Committee, sila Marcoleta na ang may hawak nito ngayon, may hamon sa kanya si Lacson. Ano yun, Ah? attorney? Sabi nila, so, sige nga, gawin mo ngayon. Ngayong hawak na ninyo ang Blue Ribbon. Yung yabang mo, gawin mo nga yung sinasabi mong dapat gawin. Yun, mamaya, pag-usapan natin. Actually, attorney, hindi lang yan. Marami nagsasabi, yung mga garapatang vloggers silang fake news. O, ayan na, si Marcoleta na ulit. Sila pa na. Hawak na ng majority ang Blue Ribbon. Lalabas na ang katotohanan. Lalabas na kung sino yung mga mastermind na totoo. Putragis. Sige nga, go nga. Tingnan nga natin. Anak kayo ng kamot. Tingnan kung tatagal pa kayo. Putragis. Yan, kung anong tinutukoy dyan ni Senador Ping Lacson, mga kabunyog. Kasi ngayon, hinahamon niya itong si Marcoleta. Yung yabang ni Marcoleta niya. Sige nga, ipakita mo yung yabang mo. Yan ang hamon sa kanya ni Senador Ping Lacson. Tungkol saan yung hamon na yan ni Senador Ping Lacson? Ay mga kabunyog, ngayon kasi, actually, nung una, ang akala natin, hindi si Marcoleta yung magsasagawa ng mga pagdinig tungkol sa flood control. Kasi ang inilagay ni Alan Peter na chairman o chairperson ng Senate Committee on Blue Ribbon o Blue Ribbon Committee ay ang kapatid niya, si Pia Cayetano. Kaya lang, mukhang nakita mayabang siya. Ay syempre, dun siya makakapagyabang ng todo kung siya ang may hawak ng Blue Ribbon. Ay di ba kasi nung ang chairman ng Blue Ribbon si Ping Lacson, grabe ang komentaryo ni Marcoleta. Kung makapag-komentaryo siya kay Senador Ping Lacson, akala mo ang galing-galing niya. Yan yung kaya sila laging nag-aaway ni Ping Lacson kasi wala nang nakitang magandang ginawa si Marcoleta sa mga ginawa ni Ping Lacson. O ngayon na si Marcoleta na ang may hawak ng Blue Ribbon, ang ginawa kasi ni Alan Peter, nag-create ng subcommittee. Yun nga yung pagki-create nga ng subcommittee, napaka-irregular nun. Bakit ka pa magki-create ng subcommittee sa ilalim ng Blue Ribbon? Anyway, ginawa yan ni Alan Peter, ang chairman ng Blue Ribbon o chairperson ng Blue Ribbon, si Pia. Kaya lang nakita siguro ni Alan Peter, baka maiyak na naman ang kapatid niya. Ma-expose lang sila. So mapahiya lang si Pia. So para hindi mapahiya si Pia, naglagay siya ng subcommittee. So nag-create ng subcommittee within the committee. So yung Blue Ribbon Committee nagkaroon ng subcommittee. Ang subcommittee na yon, Subcommittee on Flood Control. Mga kabunyog. So ang create ng subcommittee on flood control, ang may hawak si Marcoleta. O ngayon mga kabunyog, dahil si Marcoleta na ang may hawak ng subcommittee on flood control, ang hamon na sa kanya ngayon ni Senador Ping Lacson, sige nga, gawin mo na yung pinagyayabong mo. Sa interview sa kanya ni Karen Davila, sa interview kay Senador Ping Lacson, ang sinasabi ni Senador Ping Lacson, sige nga ipatawag mo sila dating House Speaker Martin Romualdez. Sige nga ipatawag mo ang mga kongresista. Ay kasi di ba yun yung laging akusasyon ni Marcoleta kay Senador Ping Lacson na pinoprotektahan daw ni Senador Ping Lacson ang administrasyon. Pinoprotektahan daw ni Senador Ping Lacson si Martin Romualdez. Pinoprotektahan daw yung mga kongresista. Bakit daw hindi pinapatawag ni Senador Ping Lacson si dating Speaker Martin Romualdez? Ang akusasyon nila Marcoleta, protektor ni Romualdez itong si Lacson. Bakit daw walang naipapatawag na kongresista? Si Senador Ping Lacson kasi protector daw ito ng mga kongresista. Ang paliwanag naman kasi diyan ni Senador Ping Lacson, hindi niya naman pwedeng pilitin na umattend sa Blue Ribbon, sa pagdinig ng Blue Ribbon ang mga kongresista. Pwede lang silang imbitahan. Kahit si dating Speaker Martin Romualdez, ang magagawa lang talaga ay imbitahan. Pero yung padalhan mo ng subpina na kasi iba sa invitation eh. Pag ang invitation, may ibig sabihin pa niyan, hindi pa yan pamimwersa, hindi mo pa pinipwersa. Kumbaga, wala pang consequence yan. Kung hindi ka umattend, wala pang hindi ka isa-cite in contempt. Kasi invitation lang naman. Yan yung inimbitahan naman si Martin Romualdez, hindi naman umattend. Anong gagawin mo? Padalhan mo ng subpina? Yun ang gustong mangyari ni Marcoleta noon. Nang si Senador Ping Lacson pa, ang chairman ng Blue Ribbon, ang sinasabi ni Marcoleta, imbitahan mo si Romualdez. Kung hindi umattend, isubpina mo.
kung hindi pa rin umattend, isight mo in contempt. Parang ganun ang gustong mangyari ni Marcoleta. Ang sinasabi naman ni Lacson, hindi mo naman pwedeng isubpina yan. Kasi may tinatawag na interparliamentary courtesy. Ibig sabihin, ang House of Representatives o yung Kamara ay ano yan, isang chamber yan ng Kongreso. Kung Senate naman, isang chamber na naman. Magkapantay ang chamber na yan. Kahit naman tinatawag mo ang Senate na upper house at ang Kamara naman ay lower house, hindi mo pwedeng persahin sa pamamagitan ng subpina. Iuuplika mo, pipersahin mo yung members ng Kamara na umattend sa hearing ng Blue Ribbon ng Senado. Hindi pwede yon kasi mayroong tinatawag na interparliamentary courtesy. So ngayon, pwedeng ang tawaging intraparliamentary courtesy. Ibig sabihin within sa Congress. Kasi ang Congress, yung Senate, Congress din yan. Yung House of Representatives, Congress. So mayroon silang tinatawag na intraparliamentary courtesy or within sa Congress. O kaya, kung titingnan mo in terms ng dalawang houses, yung both houses, may courtesy yan. Halimbawa, si Martin Romualdez, pwede mo lang imbitahan. Kung ayaw niyang umattend, anong gagawin mo? Papadalhan mo ng subpino? Medyo may element na ng pamimersa yon. Kapag hindi umattend, isasite mo in contempt, ay medyo banggaan ka na sa isa pang chamber ng Congress. Yun naman ang hindi talaga ginawa ni Lacson. Pero ngayon na si Marcoleta na, sabi ni Lacson, sige nga, gawin mo nga yung sinasabi mo. Ikaw na ngayon ang Blue Ribbon Committee subcommittee chairman sa flood control. Sige, gusto mong imbestigahan sila Romualdez, ipatawag sa Senado? Sige nga, ipatawag mo. Yan yung dyan mga kabunyog. Ganon din yung mga kongresista. Gusto mong ipatawag yung mga kongresista? Sige nga, gawin mo. Actually, ang paliwanag kasi ni Senador Ping Lacson, halimbawa, si Marcoleta, may issue sa kanya doon sa kanyang election, yung controversial na 75 million na dinonate sa kanya nila Mike Defensor. Ang sabi ni Lacson, halimbawa din kayang si Marcoleta, ipatawag din ng mga kongresista, imbestigahan din yung illegal na tinanggap niyang illegal campaign, illegal donation na 75 million. Halimbawa, imbestigahan din siya ng Senado o ng Kamara. Anong magiging reaction niya? Ay di ba kukontra din siya? Ang sasabihin niya, I invoke my right under the principle of interparliamentary courtesy. Di ba ganun din ang gagawin niya? Ganun din yung ginagawa nila Martin Romualdez. Ganun din yung ginagawa ng mga kongresista, sabi ni Lacson. Hindi niya talaga kayang pilitin kasi mababayolate mo na yung interparliamentary courtesy. Pero ngayon na si Marcoleta na niya, ang head ng investigation sa flood control, gusto niya talagang imbestigahan sila Romualdez at ang mga kongresista. So ang simpleng hamon sa kanya ni Lacson, sige nga, gawin mo. Gawin mo yan. Kailan yan sinabi ni Senador Ping Lacson sa interview sa kanya ni Karen Davila? Napanood ko mismo yan. Actually, sabi ni Lacson, madali lang talagang sabihin na madali lang sabihin na dapat daw ang ginawa niya ni Lacson ay pinatawag sila Romualdez. Pero sabi ni Lacson, mahirap 'yon, hindi ganoon kadali 'yon kasi mayroon tayong interparliamentary courtesy. Pero kung talagang magaling siya, sige nga, siya ang gumawa noon. Ipatawag niya sila Romualdez, ipatawag niya ang mga kongresista. Oo nga naman, hintayin nga natin. Hintayin natin, hintayin natin kung kaya ni Marcoleta yan. Kasi kung hindi niya rin magawa yan, panayabang din lang siya. Panayabang din lang siya. Kumbangan natin yan mga kabunyo. Yung hamon na yan ni Lacson sa kanya. Ngayon, actually, itong nangyari kay Marcoleta, ginawa ni Alan Peter Cayetano, ang linagay na chairman o chairperson ng Blue Ribbon Committee, si Pia Cayetano, kasi abogada rin si Pia. Ang ginawa kay Marcoleta at saka kay Dinggoy, ginawang vice chairpersons o mga vice chairman. Bakit ginawa silang vice chairman? Ay kasi nakakahiya kung gagawin mong Blue Ribbon Committee chairperson si Marcoleta kasi may kaso siyang plunder eh. Nakakahiya naman na ang chairman ng Senate ng Blue Ribbon Committee ay may kasong plunder. So hindi siya ginawang chairman ng Blue Ribbon. Ang ginawang chairman ng Blue Ribbon ay si Pia Cayetano kasi abogada rin naman. Kaya lang, ang gusto naman talaga ni Marcoleta, gusto niya mag-grandstanding, gusto niya siya yung laging nasa kino-cover ng media. Magiging lang siya dyan, laman lagi ng mga balita kapag siya yung mag-iimbestiga sa mga anomalya, korupsyon. Ayan yung Blue Ribbon. Isa dyan sa pinaka-controversial na issue yung tungkol sa flood control na hindi pa rin matapos-tapos hanggang ngayon. So ngayon, chairman ng subcommittee on flood control. Yun nga, medyo absurd yun, medyo unusual yun. Bakit kailangan mo pang magkaroon ng subcommittee on flood control? Samantalang, pwede namang yung Blue Ribbon
Actually, attorney, may question din dyan eh. Di ba merong 500 million insertion din yan sa flood control noon? Kaya nga question tapos siya ang mag-iimbisa sa flood control. Alak ng kamote talaga, oo. na mismo as a committee kung mag-imbestiga. Kaya lang, mukhang nakita ni Cayetano, ni Alan Peter, hindi kaya ng kapatid niya, baka umiyak na naman. Kaya inilagay itong si Marcoleta bilang chairperson. Pero nag-react si dating Senate President, ngayon ay Minority Floor Leader Tito Soto. Sabi ni Soto, illegal yan. Illegal yung pagkakagawa na yan ng Subcommittee on Flood Control sa ilalim ni Marcoleta. Bakit illegal? Oo. Ang sabi ng mga DDS, bakit naman naging illegal yan? Nandiyan naman yan sa rules. Hindi daw ba nagbabasa ng rules si Soto? Wala naman daw nagbabawal na mag-create ng subcommittee within sa isang committee. Totoo ba yon? Totoo naman. Pwedeng magbuo ng subcommittee. Kaya lang, dapat binubuo ang subcommittee ng plenary. Ibig sabihin, plenaryo yung nagdi-decide. Huwag naman patago. Basta-basta ka na lang magbubuo ng subcommittee. Totoo, ikaw yung president ng Senate, si Cayetano. Pero, ang mga committees at subcommittees, inaaprubahan naman yan ng plenary. Magrespeto ka naman sa buong Senado. Hindi naman yung gusto mong magbuo ng subcommittee, pwede mo nang gawin ng gano'n na lang. Kumbaga, ang mga standing committees ng Senado, okay na yan. Standing committees na yan is talaga namang nandyan na yan. Pero yung pag-create ng subcommittee, bagamat may power dyan ang Senate na mag-create ng subcommittee, wala namang bawal doon. Pero, ang sabi ni Senate President, dating Senate President, ngayon ay Minority Floor Leader Tito Soto, dapat ang nag-create niyan, pinag-uusapan naman sa plenary. Huwag mo namang isikreto. Bakit naman patago? Bakit naman parang kayo lang ang nakakaalam ng pagbubuo niyan? Unang-una, magbubuo ka ng subcommittee? Hindi naman minor na desisyon yan. Bakit ka magbubuo ng subcommittee? Ipapaliwanag mo. Kaya, totoo yan. Mayroong nasa rules yan na pwedeng magbuo ng subcommittee. Pero ang sabi ni Soto, dapat naman sa plenary pag-usapan. Huwag naman kayo lang. Halimbawa, kung mag-uusap lang si Lacson lang, ay si Cayetano lang, saka si Marcoleta, saka si Pia Cayetano, silang tatlo lang. Pwede ba? Pwede bang magbuo ng subcommittee? Yes. Pero gawin mo naman sa plenary para maipaliwanag sa plenary bakit kailangang magbuo pa ng subcommittee. I-explain nyo. Kasi parang parang kapritsyo lang para lang mapagbigyan si Marcoleta na siya pa rin ang mag-imbestiga tungkol sa flood control. Alam nyo naman si Marcoleta, gusto niya siya talaga yung mag-stand out dyan sa investigasyon sa flood control. Ang problema, hindi na siya pwedeng gawin na Blue Ribbon Committee Chairman, nakakahiya sa Senado kasi may kaso siyang plunder sa indirect bribery. So ang inilagay si Pia Cayetano. Kaya lang si Pia Cayetano mukhang hindi kaya na imbestigahan ang flood control, baka umiyak na naman. Ang ginawa ngayon si Marcoleta. Si Marcoleta naman gusto niya rin 'yan. Kasi gusto niya laging epal. Gusto niya laging siya yung mag-grandstanding. Kaya lang ang ginawa ngayon nila Cayetano, nag-create ng subcommittee. Pwede ba ang pag-create ng subcommittee? Yes, within yan sa rules. Pero ang sabi lang naman ni Senador Soto, sana naman pinag-uusapan ng plenary yan. Pinag-uusapan ng plenary. Huwag nyo namang isikreto. Di ba? Huwag nyo namang isikreto. Magbubuo kayo ng subcommittee, major subcommittee yan, mag-iimbestiga sa flood control. Hindi muna pag-usapan sa plenary. Kung wala namang problema yan, kaya nyong idepensa, bakit nyo kailangan gawin yan? Wala problema yon. Ito ni mga kabunyog, ito ang problema kay Cayetano. Ang problema kay Cayetano, ginagamit yung pagiging majority nila, binabraso na lagi ang Senado. Binabraso. Yan yung problema kay Cayetano eh. Ang tingin niya sa minorya, kalaban. Ang tingin niya sa minorya, hindi na part ng Senado eh. Yan yung problema dyan. Tulad nun, ang sabi ni Senador Ping Lacson, hindi naman talaga may kontraan yan tungkol dun sa proposal na makaboto remotely. Ibig sabihin, video conferencing, teleconferencing. Pero pag-usapan muna. Pagdebatihan naman muna. Ang gusto kasi ni Cayetano, pagbutuhan na. Kasi alam niyang mananalo sila sa butuhan. Gusto niyang gamitin yung tyranny of numbers. Yun naman yung mali kay Cayetano. Laging ginagamit niya, kami ang majority, kami ang masusunod. Hindi naman dapat ganun eh. Kailangan mo namang idaan sa democratic process. Hindi ba dapat pag-usapan pa naman ng plenaryo? Debatihan. Bakit kailangang magbuo ng subcommittee? Yan yung Kaya, ang sabi ngayon ni Senate President Soto, illegal yan. Hindi man lang dumaan sa plenaryo. Yan yung yan yung issue ni Senate, dating Senate
ni dating Senate President, ngayon ay Senate Minority Leader Soto. Sa nangyayari na yan mga kabunyog, ito kasing si Cayetano sa kasila Marcoleta, wala nang nire-respetong rules ng Senado. Kaya nga itong si Lacson tinawag na si Marcoleta. Sinabihan na. It's the rules, stupid. Alam niyo, controversial yung sinabi na yun ni Lacson. Sabi ni Lacson, ni Senador Ping Lacson, it's the rules, stupid. Ngayon, nagalit na naman si Marcoleta kasi parang siya ang pinapatamaan na stupid daw. Hindi, sa totoo lang. Nagiging issue yung ngayon. Yung sinabi na yan ni Senador Ping Lacson. It's the rules, stupid. Ang mga kabunyog, mga kababayan, itong ang comment na yun ni Lacson, sinabi niya yun matapos yung pag-walkout ng Senado ay ng mga minorya. Bakit nag-walkout yung minorya? Kasi binabraso na nga ni Cayetano. Gusto nang idaan sa butuhan. Wala pa namang masyadong deliberations. Hindi pa masyadong napagdidebatehan. Bubutuhan na kaagad. Ginagamit kasi ni Cayetano yung tyranny of numbers dahil nga marami sila. Tapos ito namang si Marcoleta, mayabang. Pini-question ni Hontiveros na bakit natin ito pagdidesisyonan? Ngayon lang ni-raise yung motion na yan. Ngayon lang. Mayroon tayo sa rules na dapat pag may motion na ganyan, may 1 day muna para pag-isipan. Yung 1 day rule. Ay hindi. Ayaw sundin nila Marcoleta yun. Ayaw sundin nila Marcoleta. Kaya nag-react na ngayon si Hontiveros. Tapos pagdating na naman doon, gusto na naman ni Cayetano talagang magbutuhan na. I-divide na yung house. Hindi naman pwede yun. Nag-walk out na yung minorya. Kasi binabastos na sila. Brasuhan na eh. Tama. O ngayon, si Marcoleta, singit pa rin ng singit. Nagpapa-interview sa media. Mali daw yung ginawa ng minorya. O ngayon, sinabihan na ngayon ni Lacson. Sabi ni Lacson, it's the rule, stupid. It's the rule, stupid. O ngayon, nagalit si Marcoleta doon. Bakit daw tinawag siyang Marcoleta na stupid? Bastos daw yon. Bakit daw tinawag na stupid? Actually, ang totoo niyan, hindi naman pambabastos yun. Ang sinabi na yan ni Lacson na it's the rule, stupid, ang pinagmulan yan, ito mga kabunyog, ipakita ko sa inyo. Yan yung pinagmulan yan. Yan tingnan nyo to. Yan. It's the economy is stupid. Yan ang pinanggalingan yan. Ano bang ibig sabihin niyang it's the economy is stupid? Ang context niyan, it's the economy is stupid is a catchphrase that means that the primary concern of American voters is the state of the American economy and how the economy affects their personal finances. The phrase was coined by James Carville in 1992 as, quote, the economy is stupid, close quote. So, ano ang context niyan o history niyan, mga kabunyog? Yan yung history niyan. So, hindi naman yung pambabastos. Tingnan nyo yung history sa baba. History. In order to keep the campaign on message, Carville hung a sign in Bill Clinton's Little Rock campaign headquarters that read, 1. Change versus more of the same. 2. The economy is stupid. 3. Don't forget healthcare. Pinapili yung mga leaders nila kung ano ang magandang slogan ni Clinton sa 1992 campaign. Sa 1992 presidential campaign. 3 ang pinagpilian. Change versus more of the same. 2. The economy is stupid. 3. Don't forget healthcare. So ang mas pinili diyan nila yung the economy is stupid. Ibig sabihin, kung mas importante ay ang ekonomiya. Yun ang context noon. So hindi naman yung pagsabi mo ng stupid, hindi naman pambabastos yun. Kaya yung ginamit kay Marcoleta na the rules is stupid. Hindi mo naman binabastos si Marcoleta doon. Yan ang paliwanag noon. Hindi kasi nila naiintindihan yan. Yun lang. Hindi na naman naiintindihan yan ng mga DDS. Yung tinatawag nila dyan, si Lacson daw bastos. Bakit daw gumamit ng stupido? Yan ang context niyan. Hindi nila naiintindihan yung context. Yan mga kabunyog ang problema. Kaya kailangang ipaliwanag mo yung context. Ang paggamit ng term doon na stupid, hindi naman ibig sabihin na si Marcoleta ay stupid. Kaya sa bagay, ang sabi dito ng mga hindi, stupid talaga. Hindi. Natatawa ko sa comment ng mga viewers na, hindi, sabi niya, Attorney, stupid talaga. Ganun ba? Hindi. Ang ibig sabihin talaga nun, tingnan mo si Argo, unparliamentary daw si Lacson. Tingnan nyo to si Argo, unparliamentary daw si Lacson. Hindi ganun yon. Ang term doon na stupid, hindi naman talaga stupido. Anyway, hindi nila naintindihan yon, kaya binibira na naman si Lacson. Kasi
si Lacson daw ay walang respeto, bakit daw tinawag na stupido? Hindi yun. Hindi yun. Iba ang ibig sabihin nun, may context yun. Kumbaga, kung sinasabi ni Senador Ping Lacson na kaya nag-o-object si Risa Hontiveros, kaya nag-o-object sila Senate Minority Floor Leader Soto dahil hindi na nasusunod yung rules. Binabastos na yung rules, hindi na nasusunod. Yun ang ibig sabihin ng it's the rules, stupid. Hindi naman talaga yung tao yung stupido. Anyway, kung ganun yung nila, ganun ang pagkaintindi nila dyan, ganun ang pagkaintindi nila, ang akala nila, ang sinatawag ni Senador Ping Lacson ay stupid si Marcoleta, pahala sila. Anyway, mga kabunyog, mga kaway, yan po yung context niyan. Pinapaliwanag ko lang kasi mayroon nang nagre-react. Wala daw respeto si Lacson, unparliamentary. Bakit daw tinawag na stupido si Marcoleta? Ganun yung ang paliwanag nun. Galing nga yun dun sa It's the Economy Stupid panahon ni Clinton. Yung kampanya ni Clinton noong 1992. Yun ang ibig sabihin. Anyway, bahala kayo kung hindi nyo naintindihan. Itong mga DDS, katulad ni Argo, bahala kayo. Anyway, mga kabunyog, itong si Marcoleta, ay di ba yung kaso niya ngayon, plunder? May kaso siyang plunder sa ombudsman, saka indirect bribery. O ngayon, ito namang si Defensor kasama dun sa nakasuhan. Ito, si Defensor. Damay-damay O ngayon, ang depensa ni Defensor, sabi ni Defensor ganito, bakit naman yung pag-donate ko, naging kaso na? Kailan naman naging nag-donate ka sa kaibigan mo, makakasuhan ka? Ganun na ba talaga yan? Magdo-donate ka sa kaibigan mo, tapos magiging plunder na? Ay masyado namang matindi yan. Yan yung sabi ni Defensor. Sabi ni Defensor, masyado na daw ang panggigipit sa kanila ng mga pro Duterte. Kasi kahit daw yung pagbibigay lang ng donation sa isang kaibigan, plunder na. Wala naman daw siyang naging pakinabang doon. Yung nagbinigay niya daw kay Marcoleta, wala siyang pakinabang doon. Yan lang. Ang problema kasi dito kay Defensor, ang problema, hindi man lang siya nagkonsulta sa abogado. Hindi man lang siya nagkonsulta sa abogado. Unang-una, ipaliwanag natin. Ipaliwanag natin yan, mga kabunyog. Bakit naging criminal yung offense yung ginawa ni Defensor at ni Marcoleta? Ganito, mga kabunyog, mga kababayan. Pag public officer ka, public officer ka, hindi ka pwedeng tumanggap ng gift, regalo, galing sa mga tao, kahit kaibigan mo yan. Hindi pwede. By reason of your office, ibig sabihin, dahil congressman ka, or hindi ka pwedeng tumanggap. Kasi kahit sabihin mong wala namang kapalit yan, lang naman to, binigay lang, wala namang kapalit, wala namang hininging kapalit, hindi pwede. Pag mayroong kapalit, direct bribery yun. Pag walang kapalit, indirect bribery yun. Yun ang pagkakaiba ng direct bribery sa indirect bribery. Mike Defensor, kahit wala kang pakinabang sa binigay mo kay Marcoleta, walang kapalit yon. Kung may pakinabang kang nakuha doon, ibig sabihin nagbigay ka ng gift dahil may kapalit, direct bribery. Yun. Walang kapalit, indirect bribery. Yan yung pagkakaiba doon. Pag nagbigay ka ng kunti lang na minimal amount lang, wala pang kaso yun. Pero ito 75 million. 75 million ang binigay nila. 3 silang nagbigay. So ngayon, series of acts yan ng pagbigay ng gift. Kahit wala kayong pakinabang doon, indirect bribery yon. Ngayon, dahil 75 million ang binigay nila, more than 50 million, plunder na yon. Ganun yun. Sino ang nagsabi niyan? Si Marcoleta, inamin niya. Nilaglag niya sarili. Ibig sabihin, ang ebidensya laban kay Marcoleta at kay Mike Defensor, si Marcoleta mismo. Di ba? Tama. Tingnan nyo ito, mga kabunyo. Ipikit ko sa inyo. Ano ang definition ng plunder sa batas natin, yung anti-plunder law? Kung definition ng plunder sa anti-plunder law, yan, dapat sana, sa bagay, nag-google na lang naman sana ito. Hindi man lang nag-google search si Mike Defensor. Yan ang problema sa kanya. Ito yan, mga kabunyog. Republic Act number 7080, an act defining and penalizing the crime of plunder. Ano ba ang nakalagay dyan sa Republic Act 7080? Dinefine ang plunder. Ang plunder ay nakukumit sa pamamagitan ng series of acts. Ang isa doon sa mga paraan ng pag-commit ng plunder ay ito. Basahin ko ha. Ito yung isang paraan ng pag-commit ng plunder under sa Republic Act 7080. Ayan by receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage,
kickbacks, or any other form of pecuniary benefit from any person and / or entity in connection with any government contract or project, or by reason of the office or position of the public officer concerned. So, yan ay plunder by receiving directly or indirectly. Anong natanggap ni Marcoleta? Gift. Kanino galing? Any person. Kay defensor. Person yan. In connection, ano yon? By reason of the office of the public officer concerned. Dahil congressman noon si Marcoleta. Nang tinanggap niya yun, congressman siya. Yan yung plunder doon. Ano na ngayon itong sinasabi ni Mike Defensor na wala naman daw siyang natanggap na nakapalit? Nagbigay na nga lang daw siya, tapos siya pa ngayon ang ay bawal nga yun eh. Bawal yun. Kaya, actually, kung tinanggap sana yun ni Marcoleta para sa kampanya niya sa eleksyon, magpapatak sana, hindi plunder, election offense lang. Ang problema kasi, iniwasan nila yung election offense. Sa kaiiwas nila sa election offense, bumagsak ngayon sa plunder, mas mabigat. Yan ang nangyari dyan. Bakit naman naging liable si Mike Defensor? Bakit naging liable si Mike Defensor? Sa plunder kasi, kahit pa private person ka, liable ka sa plunder. Ganon din sa indirect bribery. Bakit naman liable sa plunder? Hindi naman pera ng gobyerno, private yan. Yun ang definition doon sa binasa ko eh. Hindi naman sinabi doon na ang pera galing sa gobyerno. Di ba? Plunder pa rin yun. Marami kasing paraan ng pag-commit ng plunder. Yung binasa ko, yung second mode ng pag-commit ng plunder. Hindi ba alam ni Marcoleta yun? Ano ba naman yan? Abogado naman siya. Anyway, bahala sila dyan ni Mike Defensor. Kaya yung mga argumento ni Mike Defensor, hindi naman daw siya nakatanggap ng kapalit noon. Ay wala, immaterial kung may natanggap kang kapalit doon. Immaterial yon. Kasi kung may natanggap kang kapalit doon, yun? Direct bribery yon. Kung wala namang kapalit yon, indirect bribery. Ngayon, bakit naging plunder? Kasi more than 50 million na eh. It's a series of acts yan. Hindi lang isa ang nagbigay sa kanya noon. 3. 3. Isa lang si Mike Defensor doon sa 3. Kaya pumatak siya ngayon mga kabunyog sa plunder. Yan yung dyan. Napakasimpleng intindihin yan. Kaya lang, nabibigla si Mike Defensor. Sabi niya, kung na nga ang nagbigay sa kaibigan ko, saka wala naman akong nakuha na palit doon. Bakit ako makakasuhan ng plunder? Yun ang paliwanag. Yun ang simpleng paliwanag doon. Kaninong kasalanan yun? Tuleta. Di ba? Kasi siya yung siya yung nagsabi noon. Mga kabunyog, mga kababayan. Yan yung Kaya, ewan ko kung anong nangyari dito kay Mike Defensor. May anak naman siyang abogada, bakit hindi niya kinonsulta? Yon. Kaya, ito mga kabunyog, mga kababayan? Itong si Argo naman, nagpapakatanga rin. Itong si Argo, PDS ito si Argo. Na-exonerate na si Marcoleta ng COMELEC. Exoneration sa kanya ng COMELEC, yung election offense. Kaya nga nalibre na siya sa election offense eh. So libre na siya sa election offense. Alright, okay na tayo dito kay attorney. Sobrang na. Busog na tayo mga kabsat, no? Busog na tayo kung paano. Durog na durog ito si Marcoleta, Diyos ko Lord Rudy, mga kabsat. Again, shoutout sa mga bagong pasok. Ardayan, Alan Valencia, Roberto Cabe, si Brad, si I Am Batman, si Yuki Sawaki, si Sunny, si Ardayan, Elican del Carmen, Yuki Sawaki, Arton Zala, at saka sa lahat ng mga silent viewers dyan, shoutout sa inyo. Guys, huwag kalimutan mag-like. Wala pong bayad dyan. Like po tayo, Absat. Okay, subtopic tayo, Absat. Here we go.